Alright, so just an update guys. So a few minutes after the news came out na may mga CIDG na pupunta dito sa bahay ni Tatay Digong, parami na po yung mga tao dito. And tulad ng sinabi ko po kanina, grabe yung bayanihan. So may mga tao na nagbibigay ng free water, kape po para sa gustong pumunta dito. Tapos may nakaabang na din tayo ng mga vloggers doon in front of the house of FPRRD sa gate po mismo. Tapos sila lahat yon na on live yon para just in case makikita natin na may mga planting of evidence na mangyayari, makikita natin na hindi talaga edited ang videos and magamit po natin yan. And at the same time may mga din tayo, mga officials po from different barangays na tumutulong ngayon. May mga tao na pong pumupunta dito. So ito, parami na nga po ang mga tao. Tapos may mga may mga nakabantay dito 24/7. So they set up all these tents right here for printing and para naman na may libangan sila while nagbabantay dito sa bahay. So sa nakikita nyo po ngayon, this is the state of our country. We are becoming a lawless country. Ganito, dinidisturb ng ating pamahalaan ngayon ang taong bayan. So supposedly, Davaoeños are in their houses to sleep, pero they are coming in here just to show support, and just to protect our former President Rodrigo Roa Duterte. So guys, intindihin ninyo sa darating na election, ganito na po ang state ng ating country. Piliin po natin yung mga tao or yung mga politiko po, yung mga leaders who are running for a national and local position po na hindi yung nababayaran, hindi yung mga leaders na kayang i-bend yung principles and political belief nila because takot sila sa namamahala. So ito po ang sinasabi po namin ngayon. This is exactly the reason why we are advocating and promoting to vote for the Duterte plus 2 of your choice. Kasi nga itong mga Duterte candidates natin, yung mga nasa PDP laban po, sila po yung nag-promise to help us out with our resistance against the tyranny of this administration. So yan po yung tinatawag namin. So it's no longer about the interest of these politicians, but this is for the Filipino people. Sa nakikita po natin ngayon, silent po halos pati yung media, pati yung mga oppositions, pati yung mga kakampings, yung mga people who are acting as oppositions before, silent po sila masyado ngayon. Sino yung nag-iingay? Ang mga Duterte supporters po. Diyan po natin nakikita na ang mga Duterte supporters lang talaga ang willing mag-sacrifice sa mga sarili nila just to fight this administration. Kaya huwag iboto ang membro ng bagong alyansa para sa bagong Pilipinas. Mag-focus po tayo, block voting tayo sa Duterte, sa PDP Laban candidates, including those local officials na under the PDP Laban slate. And hindi po natin kalimutan na the only way for us to impeach Bongbong Marcos is actually to get more allies in the House of Representatives. And the best way to do that is, aside from voting from those congressmen running under the banner of the PDP Laban slate, is to also vote for the party list who vow who vow to support the advocacies and legacies that the Duterte administration has initiated. So ito lang po yung masyadong malapit yung camera po. Sorry. So ito lang po yung masasabi ko. Again, they disturb the sleep of Davaoeños, and we will never forget this. Never again po. So hindi namin makakalimutan ito na supposedly we are a happy city. We are a progressive and developing city. Pero ito ngayon, disturb kami. Dinisturb ninyo yung mga peace and order namin. Dinisturb ninyo yung takbo ng economic prosperity namin, yung economic progress namin, just because you are politicizing everything. And because of your politicization, you impacted the lives of the Davaoeños, impacted in a negative way. So ito yung panawagan ko sa lahat na nanonood ngayon and who are watching me sa live na ito, na again, vote for the right officials, vote for the right leaders who can help us out fix the problem in the country po. Marami na pong dumaan ng mga politiko, ilang years, they have been in service for several years, but then again, they haven't done something for the humanity, for the welfare of the Filipino people. So this is the perfect time for us to unite and to raise our voices and to show the administration that the real
power is in the people, not in the government forces that try to undermine the constitutional safeguards that are given to each individual, especially for our former President Rodrigo Roa Duterte. So yan lamang po. Again, just an update. Parami na po yung mga tao na pumupunta dito. May mga local officials din na tumutulong. Tapos may mga nagbibigyan na din po ng free drinks, free water, free coffee, and everything. So guys, we are doing this not because we are blind followers of the Dutertes. We are doing this because it's affecting the welfare of the Davaoenos. Be. Be. Gani, okay. Update ta. Ako mga friends. Hello. Sige, papasok kami doon. So, parami na po yung mga tao na pumupunta dito sa bahay ni Tatay Digong. So, ito yung way. Ayun. So mga tao natin yun. Nagpadala tayo ng mga tao dito para magbantay. So, kalma lang po tayo. Kalma lang kami dito. Huwag magpanik po dyan. So, just be vigilant po. Good evening. Ganiha pa mo? Ganiha pa mo niabot? Ay, taon-taon. 24/7. Ay, salamat sa inyo ha. Nasi kuan si Sir Pau kaganina. Sir Pao? Ay na siya? Ay, tara. Wala ko mahawa diri. Oh. Tara. Court order. Kasi isa na siya sa mga requirements kung mag-search. Mag-search na ako na. So, pag naan na ang mga pulis, abot na sila mag-coordinate sa mga assigned na mga tao sa amo, may kami ang coordinate sa mga lawyers na nakatoka sa balay ni Sir. So, kung saan na may namatigdan na maabot, i-score na lang mo sa Kanina. headere or sa amo, at least matap dahil na to as mga lawyers na pwede na i-contact. I just woke up. And next, Kaya nga, tinawagan ako. volunteers must guide police inside the premises. So, naatay mga kutahay sa sa search warrant, kutahay 5 ka pulis ang musulod. So, isa ka pulis, dapat 2 ka volunteers ang mag-guide. Oo, sa ilaha. Para mabantayan nato sila. And pag mag-search warrant, pag mag-search naman po na sila, sir, na sila, naka-indicate na sila specific lugar tayo sa kwarto. Sa kwarto lang ang sila tanan. Hindi sila pwede magbulag-bulag, kaya dapat may group lang sila. Hindi sila pwede nga So, kwarto, ang duha na sa we're kusina, currently having a short briefing sa mga tao na nandito to just follow the rule of the law.
para if ever pagpapasukin talaga lahat nila yung sa loob ng bahay, okay tayo and smooth ang operations. Naka-assign na volunteers per police. Duha ka buok per police. So, next guy. So, volunteers must keep calm. Kalma lang yun ta, kinaingon. Wala naman yun tayo mabuhat. So, kalmado lang yun ka dapat ninyo. Musta? Ganyan pa ka? Sorry. Lagi? Si Paolo? Lagi. Lahat po na nandito ngayon, lumipat po kayo. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Ito yung bahay ni Tatay Digong. Doon, baka magurgur tayo. Standing niya. Alam naman natin, dinugurgur ako palagi. Pag ganito. So, may nakabantay dito 24/7. So, ito yung mga tent nila. Just to make sure na mababantayan talaga yung bahay ni Tatay Digong. Ito-short na ito ang ground na walay kubot na mahitabo. Uri ko maran ato. Mas maayon na mag-video ka ninyo. Live kay kung mag-video ka ba, ipatulo ang cellphone sa malobat sa ice cream live. Kailangan yung mga cellphone ka rin pwede charge na battery, malubat, ang lalo yun, malubat. Kunya, mahino na ito ni ang katong na naman si Cap Susil, si Cap Galan, kunya, mahino na mong tao, mahino na mong tao para hindi tama itawanin. Para na ay magpantay yung tanan. No? Manay na ito. Kung may mga radyo na nag-jump dito sila, pwede i-record po natin ito. Record natin kung may mga jammer din sa itong mga radio. So, kinanglan, ma-record ko natin ito. And then, pinaka-importante yung kalmado tang tanan. Kalmado tang tanan, ha? Daily ta magpadala o emotional na itong para madipinsahan na to ang atong kaugalingon. Yan, napinagyod ang ini atong mga sa Tatay Digong. Kay marami niya itong tunong diri nga walay mahitabo, nakakubot. Yan, kabaw na ta sa ilang tunong na gusto yun nila na i-extend ang Davao para pulabugo din nila. So, Kap, diri ka Kap. Kami to, diri ka. Magbayad ka. Ako diri na lang ko. Katong mga tao na ko, o katong ubang taga 76, no? 76, diri na lang ka. So, people from different barangays are here na. And may nakikita din tayong mga barangay captains. So, sila yung nagli-lead para walang problema dito if ever darating na yung mga CIDG. Istorya na to ang ipinapahay, ma'am. Yan. Dira na ka. Okay, doon ta. Ay, bro. Okay. Katong mga radyo na to, no? Pwede na-set na lang na itong isa ka frequency para So, mamonitor na to ang ating mga kaubanan. Hi, good evening, sir. Earlier today, 10 na nabilin, no? 10 na nabuo. And then, all of a sudden, Kitty called. Nanawag si Kitty. Kitty said nga, magkapasalamat ko, ba't nihawa namin sa amo ang balay? Nilakaw namin sa balay because she was given daw the instructions na moabot karon kay mag-search sa balay. Sa Royal Pines? Sa So, ang iyang instructions is to call for help. And then, ano namin will do our best, pero kakulba na mo tiyo. Lagi masabtan man. We were so scared.
It was just like 10 of us here. We do not know what to do. We were given pitos Pito. just to ensure na whatever happens, maka-announce, makatawag me. And good thing you were awake. Salamat kayo. So, I'm with Tio Moreno, guys. Hi guys. So, it's currently with... So, may nakaabang din tayong mga vloggers dito kasi walang masyadong media na nandito na nagka-cover po. So, ganito ka-importante po yung mga vloggers. So, ito yung mga signatures and greetings ng mga tao supporting Tatay Digong in front of his house. So, maraming pumupunta dito on a daily basis. Tapos sa mga nagtatanong po, ganito lang po yung bahay ni Tatay Digong. Presidente na po yan ng Pilipinas, pero walang nagbago. Ganito pa nung mayor siya hanggang sa naging presidente siya, ganito pa rin ang mukha ng bahay niya. So, yan. So, may nakaabang tayong mga vloggers in front of the house just to document everything. So, again, walang masyadong media na nagko-cover. Alam naman natin how the mainstream media works, so dapat makikinig lang tayo or manonood lang tayo ng mga live ng mga supporters natin na nagva-vlog, yung mga tao na nandito sa area ngayon. Pero dito sa arcade ito mga aking nalabay. Nadaw dito ang... Dito daw ang... Ay, mag-record ka din. Sige. Idol ko ba dito? Salamat po. Salamat po sa pagpunta. Hello po. Sige, sige. Ano lang ko, kaya naka-video ako, naka-live. Ganyan na rin si Pamutana. Salamat. Ay, ikaw po din. Tulog kita, tulog. Sige. Ayun o. Tatulog lang ba? Ano? Ano, ma'am? Ano din, maklaro ko na. Ang mga yawa, sino makasunod sa dakbayan sa Davao. Thank you. Salamat, ma'am. Salamat. All of the houses are already nag-deploy na mga volunteers. Based on instructions sa mga earlier, nag-deploy na mga volunteers sa kanan. So, what we look for na lahat So, ganito po ang bayanihan dito. May mga nagpre-prepare po ng
ng mga mainit na tubig, may mga water na po, and may nagbibigay na po ng mga pagkain. So, ano to, sponsored ito lahat, hindi ito ginastosan ng ng mga politiko, di ba pa? So, may mga power bank din na naka-prepare dito. So, laban lang tayo. So, yan lamang po. Magla-live ako again later. Thank you po for watching. Goodbye, everyone. Sena 38, Senador Rodante Marcoleta. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo lahat? Hindi ko po marinig. Kumusta po kayo lahat? Okay kayong lahat? Pag okay kayong lahat, ibig sabihin, mura ang bigas. Mura ang gamot. Hospital, mura. Naku, may kuryente, mura. Oo, mahal pala lahat eh. Bakit sasabihin niyo mabuti kayo, mabuti ang kalagayan? Napakahirap ng buhay natin eh. Alam niyo ba na 27% po ng ating mga kababayan ang nagsasabi ngayon na hindi po sila nakakarain sa tamang oras. Survey po yun, ha? Masyadong mataas po yun. 27%. Yun naman nagsabi po na sila'y mahirap. Mahigit 15 pamilya po ang nagsabi. Nakakaramdam na po sila ng hirap. Kung ang isang pamilya po ay mayroong 5 miyembro, halos 78 million na Pilipino po ang nakakaramdam na sila'y mahirap. Hindi po ganito ang gusto natin mangyari. Ang ginagawa po ngayon, para bang kapag kayo'y nabigyan ng ayuda, yun na yata yung sagot. Binibigyan kayo ng AX, binibigyan kayo ng tupad, ng MAID, ng AKAP. Tama po? Lahat po ba nabibigyan? Kailangan malaman po ninyo ito. Unang-una po ako ay nagpapasalamat. Nandito po kayong lahat. Napakarami po ninyo. Si Yorme, darating na po. Nagkita po kami ni Vice Mayor Chi. Kumakain lang po dyan sa may baba. Nauna na po akong magsalita dahil may pupuntahan pa po kami sa kabila. Pero bago po ang lahat ay gusto ko sabihin, wala po akong daladalang AX. Wala pong tupad. Wala pong AKAP. Alam po ninyo, pag sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay po ngayon sa mga tao, nagkakahalaga po ito ng 194 billion pesos. Ganun po karami. Ang dapat pong mabiyayaan sa laki ng halagang ito, hindi dapat kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Dito lamang pwede kong tanungin, kayo po ba lahat ay nabigyan?
Sa tansya ko po, wala pang 10% ang nabibigyan. Sa mga tuwid, yung ayuda po ay hindi sagot, hindi isang mabuting hakbang para ibangon ang kahirapan ng isang nagdarahok na pamilya. Ano pong gagawin natin? Alam po ninyo, kapag ako po'y nakarating sa Senado, kapag nakarating po ako sa tulong po ninyo, ganito po ang gawin natin. Sasabihin ko sa mga kasama ko sa Senado, ganito ang gawin natin. Hindi naman lahat nabibigyan ng mga ayuda kasi. Yung sistema hindi perfecto. Merong corruption na nangyayari. Hindi lahat nabibigyan. Kailangan lahat mabigyan. Paano po natin gagawin? Lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente, ilibre na po natin yun. Pwede po natin gawin yun. Kasi sasabihin ko sa mga kasama ko, gawin natin. Ito lang ang paraan para yung 27 million Pilipinos na mahirap, lahat po mabigyan. Kinuwenta ko na po eh. Ang halaga po ng lahat ng yun, pag nabigyan natin o nailibre natin ang 2,000 pababa, ang bilang po na napagsilbihan natin, 27 million Pilipinos. So lahat po nabigyan. Wala pang corruption. Bakit po? Diretso na po sa inyo. Wala pang magpapapogi. Kasi, kala mo galing sa bulsa nila, bibigyan. Hindi po, sa inyo po yun eh. Ganun po dapat ang unang gawin ng ating pamahalaan. Hanapan po ng solusyon ng napakalaking problemang inaharap pang kabuhayan ng ating bansa. Hanggat hindi po natin naibababa ang presyo ng kuryente, hindi po mabubuhay, hindi uunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Kasi po tayo ang pinakamataas sa singil ng kuryente sa buong Asia. Hindi po yun ang layunin ng batas. Yung batas po na ginawa, 24 na taon nang nakararaan, ang sinasabi po, idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po yung kasulat. Letra por letra. Abot kaya. O bakit po baliktad na nangyari? Kaya kayo po kasi sino binoboto ninyo. Kasalanan nyo naman yun. Ilang pong election na, puro po balik-balik na lang. Gusto po niyong magkaroon ng pagbabago? Pumoto kayo ng bago. Yun lang po. Tingnan po niyo nangyayari sa harap ng napakaraming problema ng ating bansa. Ang ginagawa pa, nagkakahati-hati ang ating bansa. Isipin niyo, tatanggalin niyo ang Vice President. Saan naman kayo nakakita ganun? Wala namang kasalanan ng Vice President. Wala po talagang kasalanan. Kasi, ganito po ang ginawa nila eh. Sabi niya, tingnan natin yung pagkakagasta ng kanyang confidential funds. Tingnan natin. Confidential funds. Eh, tinanong ko po sa COA, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang mayroong confidential funds? Na ipinalam din ng COA na sila'y ino-audit din. Ilan po ba? Mahigit pong 400 na opisina ng ating bansa. So, bakit po isa lang yung ating inuusin? Ba't isa lang po ang ating sinusunod? Kapag kakamalan tayo, sabi ko kanya, lalong-lalo na ang mga mamamayan ng Maynila, matatalinong mga tao yan. Mapapansin at mapapansin, namumuliti na tayo. Tinanggal po nila, in-impeach nila ang Vice President, wala pong batayan. Kasi po, hindi tungkulin ng House of Representatives na kapiyang mag-audit. Ang meron lamang pong karapatan mag-audit na kaisa-isang opisina, ito po yung Commission on Audit. Eh, congressman lang po kami, hindi mo kami auditor, bakit kami magpapasya kami mag-audit? Yan po ang nangyari. O tingnan po niyo yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, walang kasalanan ng Pangulong Duterte. Ang kasalanan niya lang kung may tuturin po natin
Nakita po niya yung panganib ng droga. Nakita niya na kapag hindi niya nalabanan ng epekto nitong lumalaking problema ng droga, masisira ang pamilya. Mawawasak ang lipunan, wala ng kinabukasan ng ating bansa. Meron pong namatay. Bakit po may namatay? Yung nagsusulong ng mga droga, mga kriminal ito. Wala nang inisip ito kundi makinabang. Pero sisirain nila. Sukat na sirain ang kalagayan ng pamilya. Walang problema sa kanila. Kumita lang sila. Gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, ng bibiktima ng pamilya. Bakit hindi po nila isipin ang nabiktimang mga pamilya ng mga drogista? Bakit po huhusgahan ninyo ang programa ng isang Pangulo base sa dami ng namatay? Bakit hindi nyo husgahan sa dami ng pamilya sa milyon-milyong Pilipinong nakinabang doon sa kanyang kampanya sa droga? Dapat ganun po. Tingnan yung nangyayari niyo, nagkakahati na po tayo ngayon. Paano natin re-resolvahin ang problema ng bansa? Kailangan naman po siguro bumoto naman kayo ng tao pinakala ninyo gagawa naman magtatapat sa inyo. Kayo naman po ang may kasalanan. Ang gusto niyo yung gumagawa ng pelikula. Paano po gagawin natin? Alam po niyo, parang ganito para magkaintindihan po tayo. Tingnan po natin ang Senado. Kumbaga sa niluto, iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog. Pinilit po ninyong niluto, kayo pong lahat ang nagluto. Pinilit ninyong niluto. Kasi po, kayo po nagluluto ng paksiw, alam po ninyo yung sahog. Alam po ninyo, sinigang, alam nyo. Metsado, adobo, alam po ninyo. Pipiliin ninyo yung sahog para maidulot nyo sa pamilya nyo yung tamang putahe na gusto nyo ibigay sa pamilya. Ang ginawa nyo po, inagsama-sama nyo lang po ang mga sahog at mga sangkap at bigla nyong niluto, kayo po yung nagluto. Kakatapos, dinilagay po natin sa ating kapagkainan. Sabi ng anak natin, Nay, ano po ba itong niluto nyo? Huwag mo nang itanong kung ano yung luto na yun, basta kainin mo. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Sino nagluto? Kayo po, hindi nyo napilili. Madalian, mabilisan. Pakakain nyo ito, hindi nyo naman alam kung anong klase itong lutong ito. Ano po ngayon ang gagawin ni Dante Marcoleta? Bakit po ako nagpipilit? Sa tulong ninyo, ay pupunta po ako dyan sa niluto na yan. Pwede po ba gawin nyo na lang akong magic sarap? Para magkalasa man lang. At mula po dyan sa lasa na yan, baka po tayo magkaroon ng pag-asa. Pwede po ba? Pwede po? Pwede po? Walang usapang matino po ito, ha? Dante Marcoleta po, number 38 po sa balota. Madali pong tandaan. Kalibre 38, madali pong tandaan. Si Senador Bato po, number 22. Kalibre 22 lang yun. Paltik lang yun. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Kailangan po makabalik ako rito. Makakabalik ako rito. Sa tulong ninyo, pagbabalik ko, magkikita-kita tayong lahat. At ang aking mga kaibigan, si Yorme, si Chi, ang inyong magiging mayor at vice mayor at lahat po ng kanyang team. Para sa ganon, pagbabalik ko, kasama ko rin po yung team na nakikita nyo ngayon. Gagawa tayo ng mabuti sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Muli po, huwag naman po natin kalimutan i-shade ang number 38 sa hanay ng mga